Ako nga pala si Annalyn May P. Sales. Ako ay 21 taong gulang. Ako ay nasa ikalawang taon na ng kolehiyo, nag-aaral sa Universidad ng Makati. Ang kinuha kong kurso ay AB Political Science. Nagsimula ang pagkakaroon ko ng sakit na ito na tinatawag na scoliosis simula nung ako ay nahulog sa aming hagdanan. At natuklasan na lamang ito ng aking pinsan noong kami ay sabay na maligo. Na bakit daw hindi diretso o hindi panday ang likod ko. Na may umbok daw yun sa kabilang side. Kaya natagalan pa bago na-discover na meron akong scoliosis. Grade 6 ako noong nalaman ko na meron akong scoliosis. Hindi agad-agad ito nalaman ng aking magulang sapagkat ako ay nag-aaral pa. Hinintay ko na lamang ang pagdating ng bakasyon para ako ay makapagpa-check up sa OSMAC para malaman kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan kaya ako nagkaroon ng scoliosis. Sa x-ray, nalaman na 49 degree na ang degree ng likod ko. Nakapagsabi sa amin na sa orthopedic daw baka pwedeng malunasan yung sakit na to kung pwedeng maagapan. So scoliosis is a disease wherein there's a lateral curvature of the spine and there's tilting of the spine, and it includes rotation of the vertebral bones. The most common problem why patients come to the clinic is deformity. No? They would see that their shoulders are not equal, there's a rib hump, or their pelvis are not equal. For now, there is no known cause, but there is some studies which points out that it could be genetic, it could be a neuro problem, it could be a developmental problem, or a hormonal problem, but those studies are inconclusive. Usually, females are more affected. The ratio is 1:5, 1 male to 5 females. The most common type is what we call the idiopathic scoliosis, which is 80% of the time. The cause of scoliosis is still unknown. There are some myths or wrong beliefs. So scoliosis is not caused by physical activity. Not caused by physical activity, by carrying heavy objects, bad posture, even sleeping position, or lack of calcium. That's all myths. Treatment depends on the severity. It could be mild, moderate, or severe. Mild, wherein there's like 10 to 20 degrees. It's just managed by observation. Moderate scoliosis could be managed by bracing, and severe through surgery. The severity, the most severe is like 45 degrees and above. Usually, patients are advised to do surgery if their curves are more than 45 degrees, if they're mature enough, and of course with a clearance of a pediatrician. If you're going to a public hospital, maybe 400,000 pesos. If in a private hospital, maybe 700 to 900,000 pesos. But if the patient has severe scoliosis, it could hinder the breathing of the patient. It could also cause cardiopulmonary problems. What's important is to detect it early, so we could see the management. If the patient has
mild, moderate, or severe. Bilang isang ina, siyempre masakit yan. Ginampanan ko pag-aasikaso sa kanya at dahil nag-iisa siyang anak, binigay ko ang suporta namin mag-asawa dahil sa kalagayan niya na baka makuha pa sakali ang sa kanyang mga buto ma-stretch siya at doon nag-umpisa ang kanyang hindi paglaki sa kanyang mga buto. Kaya ngayon, nagpapalo check-up kami sa orthopedic para ma-check din siya ng mga doktor doon, therapist. Every 3 months, another check-up ulit, x-ray. Mayroong nababawas, may 2 taon na siyang ganyan. Minsan parang mabagal improvement ng kanya dahil siguro may diferensya yung likod. Kami naman, magtsatsaga talaga kami hanggang sa Itong anak ko kasi, may madaling mapagod kasi yan. Para kung bagay na wala na siyang tiyaga. Siyempre, nag-aaral siya, na-stress na sa mga assignment niya kaya hindi namin siya inuutusan gumawa ng mabibigat na trabaho. Siyempre, iisa lang yung anak namin kasi parang talagang protective din talaga kami sa kanya. Pero yung sinabi ng doktor sa amin na kailangan ng ₱250,000, sa kami kukuha ng ₱250,000. Hanggang sa na kami, bakal-bakal siya hanggang mag-improve. Hanggang yung bakal na yon, hanggang mag-adjust na lang adjust na lang sa tali. Kasi 2 beses na siya nagpapat kasi di-disforma na rin yung bakal niya. Another palit ulit kami ng bakal. Hanggang parang check-up na lang kami ngayon. Nagsimula akong kabitan ng brace nung ako ay 19 years old. Sinabihan ako ng consultant ko na suotin ito araw-araw sa loob ng 24 oras. Tatanggalin ko lamang ito kapag ako ay maliligo o pupunta ng comfort room. Sa pagtulog ko, kasama ko to. Hindi ko to tinatanggal. Kapag matutulog ako, hindi ko alam kung saan ako papaling, mapakaliwa, mapakanan, mapadiretso, mapadapa. Nahanap ko ang pwesto ko kung paano ako matulog, kung saan ako komportable at saan na rin ako makakatulog. Mahirap magkaroon ng bakal. Mahirap sapagkat napakahirap huminga. Napakabigat pa nito. Samahan mo pa ng mabigat na bag. Mabigat siya kapag ako ay naglalakad. Hindi ko masyado madala yung gamit ko dahil dito. Parang kapigat-pigat ang bag niya. Simula pagbasa ko sa eskwelahan, hanggang makarating ako sa loob ng classroom, bumababa ako sa jeep, umakyat ako sa hagdan, naglalakad ako ng medyo malayo, at kapag wala namang elevator, napipilitan ako maglakad hanggang sa makarating ako sa room namin. At doon nagsisimula ang araw ko. Sinusuportahan ko nga sa kanyang pagpasok, hinahatid ko siya ng sakay ng jeep dahil hindi siya sanay pang tumawid. Sa tuwing ako ay uuwi, imbes na hindi hintay ako ng jeep para makauwi ako, napipilitan akong maglakad kasi alam kong mahirap sumakay sa gabi, lalo na kapag may tinatawag tayong rush hour, kung saan napipilitan ang mga tao na maglakad na lamang, imbis na sumakay sila.
Kaya hindi pwede mawala yan sa paningin namin. Parang minsan time na parang ginagawa na rin namin baby kasi maliit siya. Parang nakakatuwa siya. Dahil nga sabik nga kami sa mga bata. Sa tuwing may nakakakita sa akin ng ganito, nagtatanong sila kung bakit ako meron ganito. Nagiging curious sila kung anong dahilan ng pagkakaroon ko ng scoliosis at pagkakaroon ko rin ng bakal. Sinasabi ko sa kanila, mula pagkabata ko, may ganito na ako. Hirap kasi nandiyan yung ape. Ay, hindi naman ape, yung parang pinag-uusapan ka, pinagbubulungan ka. Kaya na pinapasin, in-ignore ko sila kasi hindi naman sila importante sa akin. Mahirap dahil napakasakit din sa akin ito. Yung hindi ako halos makagalaw, dun sa isang pwesto lang ako pwede. Tiis ko na lang yung sakit. So, kailangan ko magpursige mag-ehersisyo. Pero hindi ko na nagagawa. Kasi gawa nga ng mga projects, supportings, yung kailangan kong gawin. Minsan hindi na ako kumakain sa tamang oras. Mas niintindi ko yung pag-aaral ko. Kailangan ko matapos yung report ko. Kailangan ko matapos yung assignment ko. Para kaya naman ako maging problema. Minsan, pumatating sa point na sana maging katulad na lang ako ng ibang bata dyan na walang ganito. Sila nakakapaglaboy-laboy, sila nakakapaglaro-laro. Ako, minsan hindi ko nagawa ng laro nang may ganito ako. Tsaga-tsaga lang. Tsaka, ayun, dasal din. Kay Lord. Kasi siya lang naman yung alam kong makakapagpapagaling sa akin. Baga mag-heal na. Wala na yung degree, wala na yung tumbok, yung bukol sa likod. Magpupursige ako hanggat andyan sila. Nandiyan yung mga magulang ko na gumagabay sa akin. Tsaka yung mga tsahin-tsuhin ko. Nandiyan sila para sa akin. Ginagawa namin ng best para sa kanya. Sa pamilya ko naman, masasabi kong maswerte akong bata. Dahil nandyan sila para sa akin. Nandyan sila para gabayan ako, suportahan ako. At hindi nila ako hinahayaan, hindi nila ako pinababayaan. Hindi rin sila nagkukulang sa pagpapaalala sa akin na, anak, kaya mo yan. Nalagpasan mo rin yan. Tiwala ka lang. Salamat kasi andyan kayo para sa akin. Binibigay niyo lahat ng kailangan ko. Tsaka kahit yung hiling ko, binibigay niyo mapag-gadgets man, mapapagkain man. Maraming salamat. Tsaka mahal ko kayo.
Sa mga taong katulad ko, sa mga pasyenteng katulad ko, sa mga kaiyaran ko na may ganito, o kauri ko na ganito, huwag kayong magsawa, pagtyagaan, at magkaroon ng tiwala. Lakasan niyo lang loob niyo. Alam ko at alam niyo na malagpasan natin ito. Ito ay isang pagsubok lamang na binigay sa atin. Nandiyan siya parati para kabayan tayo. At laban lang tayo. Laban, magsusuko.